Yung reaction ko na tatakbo si VP Presidente. Natutuwa ako, lubos na ang kaligayahan natin dito dahil lalong-lalo na sa pag-announce niya na aayusin niya. Nagigilty siya na nakatulong siya dun sa pagluluklok sa pwesto ni Bongbong Marcos, pero pagtakbo naman niya ay ito yung apology niya at saka yung pangako na aayusin niya. Ang mga hindi nagawa nitong panahon ni Marcos, ang mga nasira, ang mga nakakalimutan ng mga proyekto, yun ang aayusin niya. Magbabalik serbisyo na uli ang gobyernong Pilipinas. Kaya Inday Sara 2028. Tingin niyo po sino kaya may Vice President ni Hindi ko talaga mag-guess yan kasi alam niyo si VP, pag sinikreto niya yan, sikreto talaga yan. So ako iniintay ko na lang. Since may napusuan na siya, hintayin ko na lang kung sino yon. Kung ito nga last din na ngayon ng signature campaign at ipapasok ano po yung Last day dito, ano po yung nasan yung well, ang purpose naman ng signature campaign na ito ay isa sa mga purposes. Yung iba kasi sila Joey magsasabi. Pero yung isang makikita kong benepisyo ng signature campaign na ito ay yung pagtakda ba, nilalagay natin, ginagawa natin nasa record, natatala natin yung suporta natin para kay PRD. Para malaman din ng buong mundo, ng Korte Suprema at ng kung sino pa man na hindi siya nakakalimutan at nag-aalala tayo sa kanya bilang isang mamamayan na kinuha, dinala sa ibang bansa para ilitis. So, hindi tayo sang-ayon doon, hindi rin tayo sang-ayon, hindi lang dahil isang mamamayang Pilipino siya, pero nangungulila talaga ang marami sa mga Pilipino dahil naaalala natin yung serbisyo niya sa bayan. message mo na lang po kaya Tatay Digong. Message kay Tatay Digong. Tay, uwi ka na. Mamimiss ka na namin. So, yun lang po. Pero sana talaga, sana na naririnig niya yung suporta natin, yung hindi siya nakakalimutan, at sana wag siyang mag-alala na na-inconvenience niya kami or tayo. Sa totoo lang, we're willing to do anything that it would take para maiuwi siya. Sana alam niya yun. Bas na lang talaga. Ano po ang masabi sa mga kalaban ni Tito Inday pagka-president? Huwag na kayong mag-dirty tricks kasi nakikita naman ng mga tao yan. Kung laban, laban ng patas. Kung hindi ninyo kaya yung patas ng laban, huwag kayong mag-alala. Mahaba ang memories namin. Hindi namin kakalimutan ang ginagawa ninyo sa kanya. Bilang Pilipinong nag-angad ng kapapaan, masaya. Masaya ako na nag-announce siya na siya ay tatakbo sa 2020 election. Pero, sigurado sa ating mga Pilipino, masaya tayo, pero sa mga kurakot, kabog ang nararamdaman. Di ba? Sila political lang yun, Mark. Politika talaga kasi mga politiko sila eh. Tama. Sino ba yung nagsabing politiko na yun? Si Claire Castro, bobo ka. Paano mo sasabihin politika eh? Politika ka eh. Lari ka doon, bobo ka rin. Kaya disbar kasi bobo ka, bubuk ka. Kaya lang nakapasa sa board exam yung siga doon kasi nangopya. Nung na-discover na Supreme Court nagbubuk, disbar ka agad. Mabuk eh. Tapos sasabihin niya doon, bakit si Sara hindi na-disbar? Kapag-takot kapag bumura ang ginagawa niya, magkaiba kayo. Si Sara, matalino, siga doon bubuk. Kaya disbar ka. Sabi daw nila, Claire Castro nila na doon, sa mga anti-Duterte. Kaya doon maaga nag-announce ni VP Sara dahil sa impeachment. Ano masasabi nila? Sa kanila na yun, opinion na nila yun. Takot lang yun sila na manalo si VP Sara sa 2020 election at walang connection yun. Nag-aman sila si Sara kasi gusto niyang tumakbo at gusto niyang ibangon ang mga Pilipino mula sa pagkalubok ng ating bansa. Diba? Anong masama na? I-announce mo, tatakbo kang presidente sa 2020 election. Pero itong mga bugot na mga dilawang, kakamping, wala, gulat na gulat. Actually, gusto ko manalo sila ni Robredo eh. Para lahat ng Pilipino may lugaw. Diba? Gusto ko rin manalo si Rizal Tiberos. Para zero balance sa lahat ng pondo sa ating bansa at departamento. Yeah? Kaya,
Gusto ko na si John Miguel para lahat ng kalsada may alambre. Diba? Yan ang mga ligasya. Pag nanalo sila yun, lahat ng Pilipino estudyante may libreng lugaw, unlimited. Ano masasabi mo na may mga nagtabanto sa mga bangag na mga sa vlog? Ito ang masasabi ko sa mga nagbabanda sa ating mga bangag. Huwag na kayo mag-comment, huwag na kayo tumawag, huwag na kayo mag-chat na part. Pag nakita kita, papatayin kita, sasaksakin kita. Palagi akong nasa labas, nagpapasignificant content, biglain nyo na lang ako, baka sakaling magulat pa ako. Hindi lang po kayo kuda ng kuda, mag-comment, barilin kita, saksakin kita. Palagi ako nasa labas, huwag na kayo mag-comment. Kung matapang kayo, kumukuha kayo para makita natin kung sinong may bisa sa ating lahat. Di ba? Huwag niyo ako sundakin. Huwag niyo akong sundakin kasi hindi niyo ako masisindak. Para sa mga bayarang vloggers, Sa lahat ng vlogger mo Bongbong Marcos bayaran. ano masasabi mo sa kanila na sabi nila ay hindi naman daw totoo yan, ano lang daw yan, ang pinanakot, Nanakot yun? ginagawa ni Inday. Eh bakit mananakot si Inday Sara? Ano ba? Nasa gera ba tayo? Bakit takot lang kayo? Yun ang sabihin nila. Di ba? O tayo no? Takot sila. Sabi niya, Mati, hindi ko siya mapayag na hindi ma-invade si Vice President Sara. Abay, magbigay ko ng ebidensya na napakalakas na ebidensya. Hindi yung puro kayo confidential funds. Mas matalino pa kayo sa COA eh. Sinabi nga ng COA, tama, nagamit sa tama eh. Pilit pa rin si Abante. Itong utak-hipo na congressman na bubuk na wala namang bumoto sa kanya, eh nanalo. Tapos anong sasabihin niya, Abante? Hindi namin susuportahan si BP Sara sa 2020 election. Hindi kailangan ni BP Sara ang suporta galing sa iyo, Abante. Dahil wala kang taga-suporta. Dahil walang bumoto sa iyo ng eleksyon. Para sa kalaman mo, walang bumoto sa iyo sa nung eleksyon na nakaraan. Kaya ka lang nanalo kasi dinisqualify ni Papa mo kung kailan yung tarantadang Homelet, George Garcia, yung nakalaban mo. Walang bumoto sa iyo, Abante. Kaya huwag na sasabihin, hindi susuportahan. Hindi kailangan ng mga sumusuporta sa mga Duterte ang suporta galing kay Abante. Pangalawa, mas hindi kailangan ni BP Sara ang suporta mula kay Abante. Pangatlo, hindi natin kailangan suporta kay Abante dahil wala siyang taga-suporta. Hindi wala ang bumoto sa kanya eh. Hindi nga yung mga kachos na pag nag-sermon si Abante, naka-headset. Di ba? Kaya Abante, ito na yung oras para lumamoy ka ng pa-Abante talaga. May kapal ka pa na mukha na panawagan. Sino sa NPA pantay-pantay? Gago! Yan ang dapat, ma-disqualify. Yan ang dapat, ialis na House of Representatives. Yan ang dapat masuspende. Si Renico, pati Akbayan Party List, Teacher Party List, Makabayan, Gabriela, lahat yan, puro mga bugok yan, puro mga NPA yan, pati yan si Rizal Tiberos, mga protektor ng mga adik, at magnanakaw. Final message kay Madam President Inday Sara. Okay, Madam Vice President Sara,